Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito si Sir Rosel. Rosel. Magandang hapon. Pambabae yun eh. Oo nga po. Di ba? Si Sir galing ng Qatar. So, kailan ka dumating? Kahapon? Kahapon po. Kahapon. Bago ka umalis noong January, Pinagawa ko po itong sasakyan ko at matigas yung preno. Kasi nga daw ay yung preno connected sa vacuum. yung vacuum pump. Ang vacuum pump nito, nasa alternator. Nasa alternator. Oo. So, ang sabi nila, palitan ng alternator. Alternator. Palitan ng alternator. Paano nila nalaman na yun nga yung vacuum ang may problema? Sinukat ba nila ng vacuum? Hindi ko po alam. Basta ang Kasi, sabi na sa akin yun, ng service advisor is Bakit service advisor? Saan ba yan? sa Sa kasa. Ay, kasa ng kasa. So, sa madaling salita, nagpalit ka ng alternator. Magkano? Bago yan. Brand new. Isuzu sigurado. Original. 30,000 ho. 30,000. Nako. Pero nawala ba yung tigas? Hindi po eh. Ganun pa rin. Nagre-reklamo si Mrs. Opo, napapagalitan. Oo, kasi umalis ka eh. Kaya habang dinadrive ni Mrs. yan, ano ka ba naman? Ang 30,000 na gastos, ang tigas-tigas ng preno pa rin. Kaya Yun nga siguro, po eh. no? Mm-mm. So, doon sa long distance na conversations nyo ni Mrs. ang pinag-usapan nyo, yung tigas na preno. Tigas ng preno kasi sinasabi ko sa kanya, Ayun. parang walang nangyari. Tignan nyo yung vacuum kung mahina. Kaso, hindi siguro nila nilagyan ng meter ng vacuum gauge. So, tayo ngayon, ipapakita natin, Sir Rosel, kapag ka kasi mahina ang vacuum, hindi talaga aabot doon sa 60. Pwedeng nasa 40, 50 ka lang, minsan nga 30 lang. So kung mahina yung vacuum mo, talagang matigas ang preno mo. So ito, itetest natin, ikinabit natin itong ating hose doon mismo sa papunta sa alternator, kaya vacuum talaga. Tignan natin kung ito ay lalagpas ng 60. Richard, ikaw nga mag-start. Sige. Ayan. Tingnan mo, Sir Rosel ha. Ang taas nga, nasa 70 ka pa nga, minor pa lang yan eh, oh. Oh. So, ito na kasi yung bago. 'Di ba? Ito na yung bago. Siguro, yung luma man nito ay ganito rin. Kasi wala namang naging pagbabago nung nagpalit ka ng alternator. Apo. Ngayon, ang talagang sira, malakas yung vacuum, isa lang ang problema niyan. Ano, sir? Apo. Ano problema? Itong hydrobox. Hydrovac. Ito, nagpalit na po kami. Ito yung hydrovac. Richard, pakipatay mo na. Yan. Okay mga kapatid, ito yung hydrovac. Dito ngayon hihigop yung vacuum. May diaphragm po yan dyan, na kapag hinigop yung diaphragm na yon, tutulungan ngayon, assist yan eh. Assist yan doon sa paa mo para lumambot yung pedal mo. Hihigupin niya ngayon, kasama tong push rod na yan, para lumambot. Hihigop ng ganun yan. Kaya vacuum. Ngayon, kung masisira ito sa loob at may tagas yan, syempre, walang vacuum. Walang tutulong sa'yo, kaya matigas ang preno mo. Pangalawa nun, sa halip na lumambot nga yan, may mga spring pa sa loob niya na magpapatigas pa ng preno mo kung ito hindi gumagana. So dito talaga ang problema mo lang ay hydrovac. Okay. So ngayon, nagpalit na tayo ng hydrovac, na-testing mo na kanina, ano sir ang nangyari? Lumambot to. Lumambot na? Kakaibang kakaiba dun sa dating gamit ko from yesterday hanggang kanina bago dalhin ko Hanggang dito kanina. sa inyo. Kailangan talaga, meron kang Merong meter, meron kang gauge, para matesting mo. Yung iba kasi, ganito eh, hawak-hawakan lang ganun. Uy, malakas yung vacuum. Diba? Minsan, nilalagay pa sa mukha nila eh, malakas yung vacuum. Humihigop. Pero hindi po ganun ang pag-test. Dapat may gauge ka. Kung 40 yan, 50 yan, titigas pa rin ang preno mo. Tapos may time na malambot, may time na hindi. Okay. So dapat talaga, above ka pa dito sa 60 or 70, lalo na kapag ka bumibilis na yung ikot ng pump mo, mas malakas na yung vacuum niyan. Okay. Ayun. So, dito, magkano lang ginastos mo? Doon sa kasa, 30,000 yung alternator. Magkano labor? Siyempre, may dagdag pa yun. Apo. Hindi ko naman ako magkano yung labor pero yung mismong parts is mga 30,000. 30,000. Anong pangalan mo, Francis? Sabihin mo, bill to ng 50,000 ah. Kakagaling lang naman ng Qatar nito. Si Sir Rosel. Very thankful lang po kay Sir Randy Autorans. Recommended po. The best talaga ang service. Thank you po, thank you. Ilagyan ko ng oscilloscope at digital tester, ohmmeter, voltmeter, itong ating map sensor, yung manifold absolute pressure sensor. Kasi itong sensor na to, ito yung nakakabit, naka-install doon sa Montero na vlog ko po kagabi. Ito po hindi nagwo-work.
sa Montero na 4N15 ang engine. Pero itong map sensor nitong Strada, ayan, Strada po yan, pickup, Mitsubishi Strada. Ito po ay 4D56. Ito pong map sensor na to na original na sa kanya, walang problema. Kaya itong sasakyan na to, wala itong problema pagdating sa turbo boost. At ang ginawa lang naman namin dito, nag-cleaning po kami ng manifold. Ito okay na okay, wala itong problema. Ngayon, tinry namin na gamitin itong map sensor na to. Ayan, yung kulay blue ang ibabaw. Tinry namin gamitin to doon sa Montero at nag-work yun. Kaya nga po nagpabili ako ng panibagong map sensor na original, pati yung part number doon sa Montero. Kaso, nung dumating yung bago, hindi siya gumana. Yung bago. Ngayon, tinry namin, baka maisosole sa, pero ang sabi doon, kapag ka daw po lumabas na doon sa kanila, ay hindi na raw po mapapalitan pa. So, no return no exchange. Hindi, kahit sira pala yun, wala na tayong magagawa. So, naganap na lang ako ng surplus. Meron tayong makukuha dyan kay Miss Rupa Rosario. May ipapadala po siya na surplus. Ang kagandahan dito sa mga surplus na to, no, yung kinukuha na natin, kung sira, mapapalit mo eh. Hindi katulad sa mga bago, yung pala yung pag lumabas sa kanila, paano kung sira talaga yun, hindi mo na mapapalitan. So ngayon mga kapatid, itatry ko ngayon na kunan ng signal, ito pong map sensor na to, kung may makukuha tayong signal dito, ito working to. Ngayon ikakabit ko ngayon itong map sensor na original ng Montero, kung magiging parehas ang reading nila sa signal saka sa voltahe. So nakakabit na po yung aking oscilloscope, ayan o. So kung mapapansin nyo, may paunti-unting signal na pumapasok. Tapos kukuhanan ko rin po ito ng voltahe. Ayan, dito. Ngayon, JR, i-rev mo. Sandali sandali. Ayan. So ito yung voltahe na nakukuha ko. Ito nagbabago yan. Tumataas yan habang lumalakas din yung boost ng ating turbo. So habang nasusukat nitong map sensor, yung absolute pressure doon sa ating manifold, sa loob ng manifold natin, tumataas yung voltahe na to. At yung voltahe na yan, ang nagtipid na doon sa ECU para ayusin din niya yung bigay ng fuel, pati yung timing, lahat na. Aayusin niya para magkaroon to ng magandang combustion. Pati yung fuel mixture natin. Sige, JR, i-revolution mo. Yan po. Yan, tingnan mo, nagbabago. Sige, tingnan mo dito. Yan. Yung pinakamataas na nilang RPM yun. Ha? Ay, hindi mo tinignan. O, isa pa. Tignan mo kung ilan yung RPM, ha? Sige, one more time. Okay. Ilan yun? 4.5. So, umabot tayo ng almost 3 volts pataas. Documented, may video tayo. Kaya maiko-compare natin ngayon. Dito yan. So ito, walang problema, yung nakakabit na map sensor. Titignan natin ngayon kung ito magiging parehas ng reading. Kasi itong map sensor na to, gumana to doon sa Montero. Why yung original na bagong pinili natin na pang Montero ay hindi gumana? Okay, stop mo muna. Ilipat mo ngayon to. Ayan, bubunutin mo lang yung socket. So yung binunot na hose na yun yung nakakabit doon sa manifold natin. The more na lumalakas yung boost ng turbo, may lumalabas din na boost doon papunta doon sa ating sensor para itulak niya yung pyesa sa loob ng map. Yan. Kaya nagkakaroon ng variation yung voltahe na output ng MAP natin, ng Manifold Absolute Pressure Sensor. Ayun, dito pa lang mababa na. Yung reading ko kanina, sa voltahe dito, nasa 1 volt pataas na ako. Sa idling pa lang Ito mga kapatid. Sa idling pa lang kanina, 1 volt na ako pataas. Dito, nasa 0.9 volts lang tayo. Yung supply nito, 5 volts po yan. So dito pa lang may mali na kung i-compare natin doon sa maayos na map sensor. Sige, revolution mo. Tanda lang, Mausok ko, tignan mo. Sige.
Yeah. Ilan yon? 2.4 volts. Hanggang dun lang siya. Talagang may diferensya yung ating map sensor. Ito po yung binili kong map sensor. Ito po ay sa kasa binili. Ngayon, hindi talaga ito nag-work. Kasi nung sinubukan ko to doon sa Estrada, hindi rin siya nag-work. Nagkaroon din ng problema. Ngayon, yung galing naman sa Estrada na map sensor, sinubukan ko doon sa Montero, nag-work. So, wala akong naging problema at talagang maganda yung takbo ng Montero. So, ibig sabihin, itong nabili ko na to, diyan sa kasa, sira din talaga. So, yun ang problema ko. Bumili ako ng pyesa sa kasa na defective. Kaya lang, hindi na pala to napapalit. Hindi na pala to nare-return. Kasi nga po, pag mga electronics pala at bumili kayo sa kasa, hindi na pwedeng ibalik. Ganun po pala ang patakaran. Kaya ngayon, itong pyesa na to, diyan na lang yan. Hindi ko na po magagamit. Ngayon, kukunin ko naman yung Montero, ipapapasok ko dito at ikakabit ngayon natin itong defective na map sensor. Titignan ngayon natin kung same sila ng reading doon sa original na map nitong Estrada. Ito yung working at gagawin din natin yung ginawa natin dito sa Estrada. Iko-compare po natin yon. Dito na po tayo dito sa Montero na isinalpak natin, ikinasa natin yung map sensor noong Estrada. Mga kapatid, take note ha. Ito, ang engine nito ay 4N15. Yung Estrada ay 4D56. Pero yung map sensor ni Estrada ang nag-work ng maayos dito sa makina ni Montero. Ngayon, titignan natin kung yung reading dun sa Estrada at yung reading dito sa Montero ay parehas. Doon sa Estrada, sa idling, ito, nakaminor yan, umaandar na po ito. Ang nakuha ko pong voltahe, 1 volt something na, pataas, 1.1 something. Pero, doon sa sirang map sensor, doon sa original nito ng map sensor, 9.9 volts lang po nakuha ko. 0.9, wala pang 1 volt. Tignan nyo ngayon kung dito ay nakakakuha na tayo ng 1 volt. Okay, ito na po yung ano natin, nakukuha nga signal, no? Meron namang waveforms. Ayan yung signal, sine wave. Okay, tignan nyo ngayon kung may makukuha akong lampas 1 volt. Ayan mga kapatid, nakakakuha ko ng 1.2 volts sa minor. Minor po yan. Ibang-iba doon sa reading nung original na map sensor. So ito rin yung reading doon sa 4D56. Sige, paka-revolution mo, JR. Okay na. Kung napansin nyo po, nung habang nire-revolution namin yung engine, may output voltage po yung ating map sensor dito sa Estrada at umabot po yun ng 3 volts mahigit, mga 3 point something. At yun naman po ay nandoon sa 4,500 na RPM. Kaya lang, doon sa Montero, hanggang 2.8 volts lang yung output ng ating map sensor, bumubukas na yung kanyang wastegate. Kaya po, doon sa Montero, mag-a-adjust pa kami bukas na. Kasi late ko na yan na nakita nung ini-edit ko na yung aking video. So ibig sabihin, at 2.8 volts na output ng ating map at doon sa almost 3,000 RPM lang, bumubukas na yung wastegate ng turbo ng Montero. Yun po kasing turbo na yan, pinakailaman na yan, naipalinis na nila, nabuksan na yan, malamang nagalaw yung settings ng turbo natin, ng wastegate. Kaya bukas mag-a-adjust pa tayo na hanggat maaari doon sa 4,500 RPM kasi malaki pa naman yung adjustment ng wastegate. At ibabase na rin natin doon sa output po ng map sensor. Pero yung map sensor nga po na ginamit natin ay iyon po yung sa Estrada. Hindi ko na po ginamit yung lumang map sensor pati itong bagong map sensor na wala po talagang pakinabang dahil kahit nung tinest ko po ito doon sa Estrada ay hindi po nag-work. Talagang defective siya yung nabili natin. Kaya lang, no return, no exchange sa kasa. Kaya kung meron nga kayo sana talagang mabibilan ng mga auto supply na pumapayag na mag-replace, okay lang. Sa kasa kasi talagang wala nang sulian. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po yung aking anak na engineer. Bukas nga po yung kanilang graduation diyan sa PICC. Kaya bukas po ay nandoon kami.
Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.